Higan ngayong batas ng rice tarification, wala ng limitasyon sa pag-angkat ng bigas. Ang posibleng resulta, pagkawala ng murang NFA rice sa merkado at posibleng kawalan ng trabaho ng nasa 1,000 empleyado ng National Food Authority. Narito ang unang balita ni Lay Alves. Kasabay na unang araw ng implementasyon ng Republic Act 1103 o Rice Tarification Law, nagpulong ang NFA Employees Association para pag-usapan ang pinangangambahan nilang malawakang tanggalan sa ahensya. Tigil na ang regulatory powers ng National Food Authority, gaya ng licensing ng rice importers at mga inspeksyon sa rice traders. Sa mahigit 4,000 empleyado ng NFA sa buong bansa, nasa 1,000 raw ang maaaring unang malagas dahil sa bagong batas, bagay na idudulog daw nila sa Korte Suprema. Isa sa posibleng maapektuhan ang investigation officer mula sa ARMM na si Nelson Sanyada na 35 years na sa NFA. Para nga pong masamang bangungot ang nangyari, no? Hindi man lang kami nakonsulta na mawawala na pala yung aming posisyon. Hindi na rin kami mamimili ng maraming palay na ibebenta sa merkado, kung hindi, para na lang sa kalamidad. Yung 4,136 are in the imminent of facing mass layoff. Isa sa mga epekto ng Rice Tarification Law ay ang pag-alis ng subsidy sa bigas. Ibig sabihin, mawawala na ang murang NFA rice sa mga palengke. Ang tanong na lang ay kung kailan. Isa raw ito sa mga ilalatag sa binabalangkas na implementing rules and regulations ng batas. Pero nauna nang sinabi ng NEDA, maaaring magtagal pa ang NFA rice hanggang katapusan ng taon. I think we'll still be seeing them until the end of the year. Sumulat ang NFA kay NFA Council Chairman Manny Piñol para humingi ng paglilinaw tungkol dito. Hindi pwede mawala kasi kailangan na mahihirap yan. Paano na yung mga mabababang sahod? Pero wala raw dapat ipag-alala. Sabi ng NEDA, bababa naman ang presyo ng commercial rice dahil mas maraming papasok na imported na bigas. Pero sa kwenta ng Alliance of Rice Farmers Against Rice Tarification, di pa rin matatapatan ng 27 pesos na NFA rice. Dahil sa kwenta nila, papatak pa rin sa mahigit 30 pesos ang kilo ng pinakamurang commercial rice. Ayon sa Ibon Foundation, kung aalisin ng NFA rice, 1,225 pesos ang madadagdag sa gastos ng 10 milyong Pilipino sa bigas sa loob ng isang taon. Parang pinatay na rin daw ng pamahalaan ng local rice industry sa pagkasa nito sa rice tarification, kaya panawagan nilang ibasura na ito. Kami yung tatamaan, yung mga maliliit na mga magsasaka. Yun nga hindi pa nga batas Napakaraming rice smuggling sa Pilipinas. Para sa unang balita, Lay Alves reporting.